Okay, purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Brother Kenneth. So sa kanya pong inawit, Amazing Grace. Talagang ang biyaya po ng Diyos ay kamangha-mangha sa kaligtasan, sa buhay na meron po tayo. So mas nagiging amazing po ang biyaya po ng Panginoon sa pagtagal po. Amen? So sa pagtagal po natin sa paglilingkod sa Diyos ay mas lalo pong nagiging kamangha-mangha ang biyaya po ng ating Panginoon. Kaya salamat din sa buhay ni Brother Kenneth. So kahapon siya po ay nagdiwang ng kanyang 18th birthday. So purihin po ang Panginoon at kahit siya po ay malayo, siya po ay sa Batangas po nag-aaral, ay lagi po natin siyang nakakasama pa rin sa atin pong gawain. Okay? Salamat po. At ngayon mga kapatid, ay dadako na tayo sa atin pong mensahe mula po sa ating Panginoon. At ito po ang karugtong po ng ating pinag-aralan po nung nakaraang linggo. So this is from Acts chapter 7. At samahan niyo po kung buksan muli ang atin pong mga Biblia sa aklat po ng mga gawa or Acts chapter 7 verses 54 to 60. Ang dulong bahagi ng aklat ng mga gawa. Kabanata 7, talata 54 hanggang 60. Okay? Sige, kung nakita na po natin, so tayo po ay sandaling magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Okay, Acts chapter 7 verse 54. Now when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. And he said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. But they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and rushed together at him. Then they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. Sa Diyos po ang kapurihan, tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, muli po namin matutunghayan ang buhay po ni Stephen. At tunay po na ang kanyang buhay ay isang modelo na dapat tularan ng inyo pong mga anak na iniligtas. Kung paano po namin lakas loob na ipangaral ang inyo pong salita upang ang mga tao ay tiklop tuhod na magsisi at lumapit sa iyo, Panginoon. Kaya Ama, pagpalain niyo po ang sandali na may hahatid po ang inyong salita. Ang tagapaghatid ay patuloy niyo pong itago lamang sa likod ng iyong kabanalan. At ang mga tagapakinig ay pagpalain niyo din po, Diyos, ng kaliwanagan sa tulong po ng banal na Espiritu. At kalakasan na maipamuhay po namin ang katotohanan ng aming maririnig mula sa iyo. Salamat pong muli, pinupuri ka namin at pinasasalamatan po sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong muli. The glories of an evangelist. So, alam niyo po, kapag tinatawag po ang isang tao na mangangaral ng ebanghelyo, ito po ay isang dakilang tungkulin. So ito po ay isang natatanging tungkulin na ipinagkaloob po ng Diyos. So hindi po basta-basta ho na matawag po na isang evangelist. Hindi ho basta-basta na ikaw ay tawagin na isang ebanghelista dahil once na tayo po ay pinagkatiwalaan ng salita ng Panginoon, so nandun po yung accountability o yung pananagutan po natin na hindi lamang tayo ay maging instrumento sa bibig ng mensahe, kundi sa ating pagkatao ay nakikita din ang mensaheng ating iwiniwika.
So yung mensaheng ating ipinapangaral ay hindi lamang sa bibig lamang natin na nakikinig, kundi ito din ay umaalingaw-ngaw sa ating buhay, sa ating patutuo, kung paano po natin sundin ang yapak ng ating Panginoong Hesus. That's why ang pamagat po natin is the glories of an evangelist. So ang kagandahang taglay ng isang ebanghilista na inihalimbawa po ng ating tauhan na pinag-aaralan po sa katauhan po ni Esteban. And ang ating purpose po or objective ay upang to appropriate the testimony and enablement given to us. So upang ipamuhay natin ng angkop ang katotohanan at ang kalakasan o kakayanan na ipinagkaloob sa atin sa ating pag-aabot sa mga ligaw o sa mga nawawala para kay Kristo. So ito po yung in relation sa ating Great Commission na tayo po ay tinawag ng Panginoon upang maging taga-disipulo. So discipler. At tayo po ay maging tagapaghatid ng ebanghelyo sa iba't ibang panig ng daigdig. So hindi lang ang ating concern is within this place, within this town. So hindi lang po ang ating ang desire po natin ay ang Candelaria lang ang maligtas, Hindi lang po ang desire natin is the province of Quezon lang ang maligtas, but the whole world, ang buong mundo. Dahil ito ho ang kalooban ng Diyos. Okay? So ito po ang kalooban ng Panginoon. At dahil ito po ang kalooban ng Panginoon, ito din ang maging kalooban po natin. Wala tayong pagtatangi sa paghahatid ng mabuting balita. At ganito din po ang ginawa ni Esteban habang siya po ay nasa trial at siya po ay nakaharap sa Sanhedrin nung panahon pong ito, dito po sa ating binasang passage. So, bilang pagbabalik tanaw po mga kapatid sa ating nakaraan na mga points. So we have our first point in chapter 6. So ang sabi po dito is, he is a man whose conviction is beyond question. So he is a man full of faith. So unquestionable yung kanyang pananampalataya. Yan po ang isang mahalagang katangian ng isang ebanghelista. Hindi siya nag-aagam-agam sa mensaheng kanyang ipinaparating. Hindi siya nagdududa sa Kristong kanyang pinananaligan. Kung sino ang Kristong kanyang sinasampalatayanan, siya'y nananampalatayang lubos at ganap niyang ipinapangaral at buong katapatan niyang ipinapangaral ang mensahe. Okay? So that is the first. Next, he is a man whose commission is beyond nature. Ang kakayanan na pinagkaloob sa kanya ng Diyos ay hindi kayang pantayan, hindi kayang tularan ng kalikasan. Because supernatural yung ministry and enablement na ipinagkaloob sa kanya. So kung makikita po natin again in chapter 6, he, sa verse 8, he was doing great wonders and signs. So ito po ay pambihira. Pambihirang kakayanan na ipinagkaloob sa kanya dahil siya po ay pinagkalooban po ng Diyos ng ganitong kakayanan. Kung paano po na ang Diyos din ang nagkaloob sa mga apostol ng ganitong kakayanan to authenticate their calling na sila po ay mula sa Diyos, ganun din po ang kay Esteban. And also, he is a man whose composure is beyond normal. So habang siya po ay nasa Sanhedrin na binubuo po ng 70 katao, ang composure ho niya habang siya po ay nakaharap sa council ay hindi nagbago. Hindi nagbago ang kanyang paninindigan alang-alang sa mabuting balita. Hindi ho nagbago ang kanyang posisyon na mula sa isang inakusahan ng mga paratang na hindi totoo, siya ho ay sumang-ayon. So hindi po kailanman nangyari ito. Bagamat sabi nga, siya po ay nasa isang hukuman na alam niya ang maaaring maging sentensya sa kanya. Alam niya ang magiging kahantungan ng kanyang pagharap dito. Maaaring ang kamatayan niya ay nakaamba anumang oras katulad ng nangyari sa Panginoong Hesus. Subalit, ano po ang ating natunghayan sa kanya? Ang nakita pa rin ng mga taga-Sanhedrin o ng Sanhedrin sa kanya ay mukha ng isang anghel. So ang kanyang kalmado at ang kanyang payapang composure ay nandun pa rin
kahit alam niya na maaaring ito na ang daan sa kanyang kamatayan. And number 4, he is a man whose claim is beyond expectation. So, sa hindi inaasahan, siya ho ay nangaral. Habang siya po ay dumedepensa sa kanyang pananampalataya, idinaan ho niya sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan po ng Israel to counterattack their accusation of blasphemy. So ito po ang una niyang ginawa. He recited the history of Israel. He remembered God, kung paano po niya tinawag si Abraham at kung paano niya itinalaga si Abraham bilang ama ng maraming bansa, kung paano niya itinalaga ang mga susunod na henerasyon mula po kay Abraham upang pagmulan ng lahi ng magiging hari. At ito po ay ang ating Panginoon. And also it is the Lord who called their ancestors to make a covenant. Ano ho? Ang Panginoon ang tumawag sa kanila upang makipagtipan, makipagkasundo, at sa tipang ito, ito'y nagpapatuloy. Okay? And also, by presenting Jesus as the Messiah, by citing Joseph and Moses as his foreshadow. So, si Jose at si Moises, na kung saan ay nagsilbing anino ng Kristong darating. So, ibig sabihin, sa kanya pong defense, makikita po natin na dahan-dahan po niyang ini-establish ang katotohanan ng walang ibang Messiah, walang ibang anointed one, kundi si Kristo na kanilang pinatay. Si Kristo na kanilang inakusahan na siya ho ay isang blasphemer, na siya po ay isang sinungaling. So, ibig sabihin, alingaw-ngaw. Ano ho? Itong nangyayari po kay Esteban sa nangyari po sa ating pong Panginoon. And also, declaring the law as from God. So, bilang ito ay tugon o depensa sa akusasyon ng mga ng mga Hudyo sa kanya na siya ay nangangaral daw laban sa kautusan. So, he said that the law is from God, the mediator are the angels, and Moses was the recipient when he was on Mount Sinai. So, in Exodus, mababasa po natin, 40 days. Si Moises po ay nasa Mount Sinai at nung siya'y bumalik sa paanan, nakita niya ang kanyang mga kababayan. Ano pong ginagawa? Sila ho'y nagsasayawan at sumasamba sa Diyos na kanilang ginawa. Di ba? So ito po ay isang malaking paglapastangan sa Panginoon. At ito po ang nasaksihan ni Moises. At ito po ang siyang pinagbaliktanaw po ni Stephen. And ending his case with a sharp indictment, sapagkat ang ikaapat na paratang sa kanya, siya daw ay nangangaral laban sa templo. At siya daw ay nangangaral laban sa banal na lugar. But he said, sabi dito, heaven is my throne. So quoting Isaiah chapter 61, heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord, or what is the place of my rest? Did not my hand make all these things? So ipinaliwanag po ni Esteban na ang Diyos ng Israel ay hindi Diyos na nakakulong lamang sa isang lugar. Na ang Diyos ng Israel ay hindi lamang limitado ng espasyo na kanilang itinatayo. Dahil ito po ay isang paganong paniniwala. But heaven is my throne, God said. So ito po ang depensa ng Panginoon. At sa pahuli, sinabi po niya in verse 51, you stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. So itong mga words na binanggit ho niya ay isang, alam niyo po kung tayo po ay Hudyo at marinig po natin ito mula sa isang tao, ito ho ay isang malaking paglapastangan. Kasi ito yung pinagpoprotektahan. Ito yung pinanghahawakan po ng mga Hudyo. Okay? Yung kanilang pagsunod sa kautusan, yung kanilang debosyon sa kanilang nakagisnan. But ang sabi po dito ni Stephen, kayo, stiff-necked people. So, ibig sabihin dito is, matitigas ang inyong mga ulo.
Pero leeg naman, ano? Sabi dito, ang sinabi, stiff neck. So this is an expression na papahayag po ng kanilang obstinacy o katigasan po ng ulo. Makailang beses na nilang narinig ang mensahe patungkol sa Mesaya pero hindi pa rin sila sumusunod. Hindi pa rin sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya sabi po dito, you stiff-necked people, uncircumcised. Mga hindi tuli ang inyong mga puso, mga hindi tuli ang inyong mga tenga, bagamat ang pinangahawakan ninyo sa pamamagitan ng pagtutuli, kayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. And you always resist the Holy Spirit just like what your fathers did. Kung paano ang inyong mga ninuno pinersecute ang mga propeta ng Diyos. Going back, sabi nga, in the Old Testament, kung paano po pinersecute ang mga propeta, Isaiah, Jeremiah, sila ho ay pinersecute din sa kanilang mga mensahe. At dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo o ng mga Israelita, so sila po ay ipinatapon. And which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. Ito yung pinakamabigat sa mga terminolohiya po na binanggit po ni Esteban laban sa mga nag-akusa sa kanya. Mga mamamatay tao kayo. Sapagkat pinatay ninyo ang sinasabing righteous one. That is the Messiah, ang Panginoong Jesus. Who you received the law, or you who received the law as delivered by angels and did not keep it. So kayo din. Kung anong paratang ninyo sa akin, kayo yon. Okay? Kayo ang hindi tumatalima. Kayo ang hindi sumasang-ayon sa kautusan. Sapagkat ang kautusan, ang tinuturo ng kautusan ay ang Panginoon. At ang Panginoon din ang kasakdalan ng kautusan. So ito ang hindi tinatanggap ng Sanhedrin. Kaya bumalik sa kanila. Kung ano yung paratang nila kay Esteban, bumalik sa kanila. Kaya Stephen, full of courage and conviction, he turned the tables to the mob. Katulad po ni Nathan, kung maalala po natin, siya po ang nagsiwalat kay Haring David sa kanyang kasalanan, you are the man. Indirectly, kumbaga, implied na ganoon din po ang ibig sabihin po ni Esteban sa mga taong ito. You are the man. You are the man. You are the one who blasphemed God. You are the one who spoke words against the Messiah, against Moses, against the law. You betray and murder. Kayo, sabi dito ni Stephen. So he called them stiff-necked, uncircumcised, persecutors and murderers, which is a sharp attack to the Jews because of their obedience and devotion to the law. Subalit ang intensyon po ni Esteban, habang sinasabi niya ito ay nasa tama. Tama pa rin ang kanyang intensyon. Kahit indictment po ang kanyang ginawa because before, bago po niya sinabi ito, makailang beses na po niyang ipinangaral ang Messiah sa kanila. Pero hindi ho sila nakinig. Hindi ho sila naniwala. Kaya ang ginawa na po niya dito is a sharp indictment. Okay? He wants them to repent of their sin of not believing Christ as the Messiah and place their faith to Him. Subalit, ang sumunod na nangyari ay maituturing po na hindi pambihira sa isang ebanghelista. Bagamat ito ho ang unang pangyayari sa kasaysayan ng iglesia na meron pong pinatay dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang paninindigan sa Panginoon. And that is our last point. Number 5, he is a man whose culmination is beyond usual. Ang hangganan, ang dulong bahagi ng kanyang buhay ay hindi pangkaraniwang maituturing sa isang tao. Subalit ito ho ay maluwalhati at marangal na kamatayan sa Panginoon, sapagkat hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay,
Wala siyang ibang hangarin kundi may pangaral ang katotohanan at makakilala ang mga taong ito sa tunay at buhay na Diyos. We might suppose, bilang tayo, na ang dulo ng ating buhay pisikal bilang isang lingkod ng Diyos ay hindi kasing brutal ng nangyari po kay Esteban at sa mga martir na pinatay throughout history. We might suppose, hindi naman siguro ang kamatayan ko ay katulad niyan, Pastor. Kaya, ang motivation natin sa paglilingkod ay di, parang sabi nga, lumalangoy-lungo tayo, sa agos ng ating buhay. Pero hindi po ganon ang pattern po ng paglilingkod na ibinigay sa atin. Hindi po tayo tinawag ng Diyos na magpalangoy-langoy lang po tayo sa buhay bilang isang ebanghilista o bilang isang lingkod ng Diyos. We are called to evangelize. We are called to speak the message. Amen? Amen. Tayo po ay tinawag ng Panginoon upang magsalita. Hindi man verbally natin may bahagi ang mensahe, kundi ang buhay natin ay maging isang buhay na patotoo o testimonya na tayo po ay tagasunod ng Panginoon. Okay? So, pwede nating isipin, hindi naman magiging brutal siguro yung kamatayan ko katulad ni Esteban, but do not be complacent because the persecution today for Christians starts to become seriously life-threatening. Kung papansinin po natin, ang mga Kristiyano po sa ibang bansa, kung gaano ho kahirap ang maglingkod sa Diyos, kung gaano ho kahirap na ipangaral ang mabuting balita door to door, publicly, sapagkat pwede silang damputin, pwede silang ikulong. Okay? Lalo kung ang bansang ito ay talagang mahigpit na ipinagbabawal po ang Biblia, mahigpit na ipinagbabawal po ang anumang mensahe patungkol sa Biblia, patungkol sa Panginoon. So hindi nila magawa. Meron po mga pastor na inaaresto, meron po mga pastor na kinukulong, labag daw sa batas. Subalit alam po natin na ito ho ay mula sa kaaway. Yan po ay paraan ng kaaway upang mapigilan po ang pagkalat ng mensahe ng kaligtasan. At ang mga taong ito ay nangangailangan ng panalangin ng bawat isa sa atin. How difficult. Sabi nga, gaano po kahirap na ipangaral po ang mabuting balita sa ibang lugar. Bagamat dito sa atin, we are privileged. Tayo po ay mapalad, malaya, na makapunta sa mga lugar, makapag-invite, makapasok, sabi nga, door to door, kahit bigyan lang po ng tracts, kaya pwede nating gawin, malaya po ang ating bansa, sa ganitong bagay. Pero hindi ho natin sometimes nagagawa. Pero sa ibang bansa ho, sabi nga, meron po akong naalalang isang patotoo na sinisikap niyang sauluhin ang Biblia. Sapagkat anytime, pwede itong i-confiscate pag may nakakita sa kanya. Para kahit wala yung Biblia, kahit wala sa kanyang kamay, at wala siyang hawak na Biblia, yung kanyang memorya ang magiging Biblia para makapangaral pa rin siya ng mabuting balita. Imaginin po natin mga kapatid, sa kagustuhan na may pangaral po ang mabuting balita. Di ba? Samantalang tayo, ang Biblia ho natin ay nasaan? Ang Biblia ho natin ay madalas ho ba nating binubuksan? O baka ang binabasa lang ho natin ay mapa, ang binabasa lang ho natin yung cover lang. Pero yung mismong laman ay wala ho tayong desire na buksan at basahin. Okay, so the persecution today for Christians starts to become seriously life-threatening. Kung titingin po tayo sa mga bansa na talagang sarado kandado ho sa kanilang relihiyon at sa kanilang form of government na ipagbawal po ang salita ng Panginoon. So, nandun po talaga ang realidad
ng pag-uusig at ng banta sa kanilang buhay na ihatid ang salita ng kaligtasan. Subalit, sabi nga, hindi po ito maging daan sa isang Kristiyano upang maging tikom ang kanyang bibig. Okay? Ang katotohanan po ay hindi ho mapipigilan sapagkat ang gumagalaw po dito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahalaga din po ang ating panalangin para sa kanila because sa kanilang pangangaral, alam po natin na hindi ito mauwi sa wala. Ang Panginoon po ang kikilos. Ang Panginoon po ang nasa likod ng kanilang pag-iibanghelyo. So, sa buhay po ni Esteban, makikita po natin na ang kanyang kamatayan po ay isang marka. Ito ho ay isang malalim na marka sa kasaysayan po ng iglesia sapagkat siya po ang unang naging Kristiyanong martir. He became the first Christian martyr in the church history. Maaring sa pag-aaral po natin, meron po mga naging martir daw dahil sa kanilang paninindigan, sa kanilang ipinapangaral na paniniwala. So, alam na po natin yan sa ating history. So, naging santo daw, sabi nga, first Filipino, saint, and the next. Diba? So, dahil daw po yan sa kanilang pananampalataya, kaya po sila namatay, pinatay. But, ang kanilang paninindigan is for Catholicism. But here, ito ho ang tunay na martyrdom. Sapagkat ang kanyang pag-aalay ng buhay ay alang-alang sa Diyos na nagligtas sa kanya. At ito ay ang Panginoong Jesus. At ito po ay si Stephen. So he became the first Christian martyr and there are three contrasting truths. Meron pong tatlong magkasalungat na katotohanan na kung saan ay nagmarka ho sa reactions po ng mga mob dito po kay Esteban at ano ang naging response ni Stephen sa reaction po ng mob sa kanyang depensa. So ito po yung makikita po natin sa passage po na binasa po natin. So from verse 54, makikita po natin, now when they heard these things, after the indictment, now when they heard these things, they were enraged and they ground their teeth at him. So they were enraged, meaning they were filled with anger. With what they heard, in defense for the faith, they were filled with anger instead of repenting. So ano po ang nakita ho? Ano po ang naging reaksyon ng mga tao nung nag-akusa po kay Esteban? Sila'y napuspos ng puot o galit sa kanilang mga puso. Sabi nga, and they ground their teeth. They gnashed their teeth with him. So yung ating first, the mob are filled with anger, but Stephen is filled with the Holy Spirit. So there are two feelings, sabi nga, but the first here is filled with anger, while Stephen is filled with the Holy Spirit. Magkaiba. Okay? Spiritually, sila ho ay magkaiba. Ang mga taong kanyang, sabi nga, inindict, galit na galit, puspos ng puot o galit. Samantalang siya puspos ng espiritu. Wala siyang patumanggang sinabi ang katotohanan. Wala siyang agam-agam na ipangaral ang katotohanan. But their reaction reflects of their spiritual, sabi nga, yung kanilang spiritual na kawalan. They're spiritually nothing. But they have filled, sabi nga, their hearts are filled with anger. Okay? So, ang galit, sabi nga. In other words, mga kapatid, kung titingnan po natin sa ibang translation, they were cut to the quick. So, the meaning of the word cut to the quick is hinubaran sila. Okay? Sa pamamagitan ng indictment po ni Stephen, ang pakiramdam nila is nahubaran sila sa totoo nilang anyo, sa totoo nilang itsura, sa totoong sila. Na-exposed sila kung ano ba talaga sila sa pamamagitan po ng depensang ito ni Esteban.
Kaya sila po ay nagalit. Okay? Kasi syempre, ang identity ho nila, sabi po ng Panginoon is, hypocrites. Kayong mga mapagpaimbabaw, kayong mga ipokrito, mapagpanggap. You're just wearing a mask. Nakamaskara lang kayo pero hindi kayo totoo sa inyong mga ipinapakita. Para lang kayong mga artista, magaling umarte, magaling magpakitang tao. Okay? So ito po yung tinutumbok po ng word na cut to the quick. That's why they were enraged. Kaya sila nagalit. Okay? And they grounded their teeth. They gnashed their teeth. Talagang ang kanilang mga ngipin ay nagngingit-ngit. Okay? Nagngingit-ngit ang kanilang mga ngipin sa kanilang galit, sa kanilang gigil laban kay Esteban. Imagine, 70 Sanhedrin. Sabi nga, 70 people. At bukod pa ho yung mga tao na nag-accused. So, hindi natin alam kung ilan po sila. Sabi nga, lahat sila, they were gnashing their teeth against one person. Okay? Naranasan mo ba natin mga kapatid na may isang taong sabi nga, ngit-ngit na ngit-ngit sa atin, galit na galit sa atin, sa isang tao lang at tayo takot. Threatened tayo. Naku, galit na galit sa akin tong taong ito. Baka mapano ako makalayo na. Sa isang tao pa lang. How much more yung sa 100 or let's say 70, 80, 90 people na lahat ganito ang reaction. 'Di ba? Sapagat nasa isang lugar lang sila against one person, Stephen. Yung kitang-kita niya na talagang may gagawing hindi maganda. At baka ito na ang kanyang katapusan. But, ano po sabi dito in verse 55? But he, full of the Holy Spirit. Hindi siya nagpatinag, hindi siya nagpadala sa ngit-ngit at galit ng mga taong nakapaligid sa kanya. Na-experience na po ba natin yung mga kapatid sa pag-share po natin ng gospel? Kahit sa umpukan lamang ng ating mga kaibigan, na lahat sila na-offend. Di ba? Samantalang dito kay Stephen, mas intense. Leveled up, yung galit. Subalit hindi siya nagpatinag. Ano po sabi dito? But he, full of the Holy Spirit, he remained calm and kept himself yielding to the Spirit's leading and power. Nanatili siyang nakahilig sa direksyon, kalooban at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Hindi siya nagpatinag sa galit at banta ng mga taong ito. Okay? Kaya mga kapatid, tayo ba'y motivated na ipangaral ang mabuting balita at hindi natin isinasaalang-alang ang ating tungkulin na ipangaral ang mabuting balita dahil lang sa magiging reaksyon ng tao? Baka doon lang nakadepende ang ating kagustuhang ipangaral ng mabuting balita. Ay naku, baka masaktan ito si best friend. Baka masaktan siya pag sinabi ko ito. Kaya meron pong ways of presenting the word na kung saan ay nagiging sugar-coated or para hindi masaktan. But remember, yan po ay pananagutan mo sa Panginoon pag yan ang ginagawa mo. Okay? Sabihin natin boldly at walang itinatago kung ano ho ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung siya may kasalanan, sabi nga, na ginagawa, then sinasabi po ng Biblia na ito'y kasalanan, you have to repent of your sin and tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil hindi ho niya makikita yung elementong kailangan niya si Kristo kung hindi ho natin i-expose kung ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Kanya. Na siya ding sinasabi ng Biblia patungkol sa atin. Okay? So, they were filled with anger but Stephen is filled with the Holy Spirit.
Anger and hardening of hearts, brothers and sisters. Alam niyo po yung pagpapatigas ng puso at yung galit ay hindi lang hanggang dito. Para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. It's a transcendental reality because kahit sa kabila, kahit sa impyerno, nandun pa rin ang kanilang galit at pagngingit-ngit sa kanilang mga ngipin. Sinabi po ng Panginoon in Matthew chapter 8. Okay, tingnan po natin. Sa Matthew chapter 8 verse 11 and 12. Okay, Matthew chapter 8 verses 11 and 12. So ang sabi dyan, I tell you, many will come from east and west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Sino po ang tinutukoy ng Panginoon ditong sons of the kingdom na mapupunta sa outer darkness? These are the Jews who reject the Messiah. These are the Jews who reject Jesus. While some who were not of the kingdom, sabi dito, who will come from east and west will recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob at the kingdom, in the kingdom of heaven. So ito ho ay matinding opensa, sabi nga sa mga Hudyo, na hindi kumikilala sa Messiah, na hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, there will be weeping and gnashing of teeth. So hanggang ngayon, yun pong mga Sanhedrin na umakusa at pumatay kay Esteban, until now, na nasa impyerno na sila, nandun pa rin ang kanilang gnashing of teeth and anger. Imagine that. Hindi ho natatapos ang puot o galit at pangingit-ngit laban sa Panginoon. Ganon katindi ang kasalanan. Ganon kabigat ang kasalanan ng mga taong ito. Di ba? So that is the first. They are filled with anger, but Stephen is filled with the Holy Spirit. And in verse 55, pangalawang bahagi po ng verse 55, but he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. So he had what we call the beatific vision. Talagang nakita ho ni Stephen ang Panginoong Jesus standing at the right hand of God. He saw the glorified Christ. Habang malapit na, malapit na siyang batuhin, daluhungin ng mga taong ito na galit sa kanya. He saw the glory of God. That's why number 2, they are spiritually blind but Stephen has a spiritual sight. Ito yung pagkakaiba na meron po ang mga taong ito at ni Esteban. The mob's resentment is a clear picture of their blindness to see the glory of God in Christ. So nandun yung kabulagan ng mga taong ito kung kaya't sila'y nagngingit-ngit laban kay Esteban. But Stephen saw the glory of the Messiah seated at the Father's right hand. That is the beatific vision na kung saan ito din po ay naranasan ng ilan sa mga propeta at mga apostol. So ito may kahalintulad po na event. For example, Isaiah 6. Di ba? That the glory of God filled the temple. At siya ho'y lubhang na nagimbal at natakot. At ang sabi niya, ako'y mamamatay. I am a man of unclean lips. Woe is me. I am ruined. Also, Ezekiel chapter 1, nakita din po niya ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. And also in Paul, sabi nga si Apostle Paul po in 2 Corinthians chapter 12, so siya po ay dinala sa ikatlong langit. And John in Revelation chapter 4. So, similar. Ano po, ang nangyari po kay Stephen sa mga nabanggit na mga propeta at apostol. His mention of Jesus' title. So, tingnan po natin ang sabi niya in verse 56. And he said, behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God.
the Son of Man. So he mentioned Son of Man to recall that this Son of Man was the one whom they murdered. Dahil nung sinabi ng Panginoon sa kanyang trial, hanggat hindi nyo makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, sabi po doon in Matthew chapter 26. Sige nga po, tingnan po natin. In Matthew chapter 26, verse 63, habang siya po ay nasa trial, okay, habang siya po ay nakaharap din sa Sanhedrin, ano po? But Jesus remained silent, and the high priest said to him, I adjure you by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God. Verse 64, Jesus said to him, you have said so, but I tell you, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Ano po ang naging reaction ng high priest? Then the high priest tore his robes and said, he has uttered blasphemy. What further witnesses do we need? You have now heard his blasphemy. What is your judgment? They answered, he deserves death. Then they spit in his face and struck him. And some slapped him, saying, prophesy to us, you Christ, who is that, or who is it that struck you? So ito na yung talagang ang Panginoong Hesus po ay sinampal, niluran. So ito po yung ating awit, di ba? Sugat sa pusong wasak. So right after nung sinabi ng Panginoon, makita niyo ang anak ng taong bababa mula sa langit. So anong sabi ni Caiaphas, high priest? He uttered blasphemy. Bakit pa kailangan natin ng saksi? Patayin na yan. Di ba? So ganito din po ang nangyari sa Sanhedrin nung nandun po si Stephen. Patayin na yan. Okay? His mention of Jesus' title, Son of Man, was the last thing for the Sanhedrin to be tolerant. It is the title that Jesus mentioned that caused them to execute him. At ito na po, sabi dito, their dignity was lost. The council became furious. Talagang hindi na sila nagpapigil sa kanilang galit laban kay Stephen. At ang sabi po dito sa verse 57, they cried out with a loud voice. Ayaw na nilang marinig. Sabi nga, ang ano ba mang lalabas sa bibig ni Esteban, that's why they cried out with a loud voice. Gusto nilang takpan. Sabi nga, higitan yung anumang sasabihin ni Esteban. Kaya sila ay pumalahaw. Sabi dito, and they stopped their ears and rushed together at him. Okay? They became a mob of murderers. From being the council, mula sa pagiging isang hukuman, ito ho ay naging isang bulwagan ng mga mamamatay tao. In verse 58, then they cast him out of the city and stoned him. So dinala ho siya sa labas ng bayan at siya'y binato hanggang mamatay. Actually po, yung pagbabato ho, stoning to death, meron po yung instruction. Based po doon sa akin nabasa po, ihuhulog po siya una sa isang parapet, sabi nga, from the height of 10 feet. So, may taas sa 10 talampakan. So, pag hindi pa siya namatay doon, sa pagkakahulog niyan yun, meron pong isang witness na kukuha ng bato, and yung bigat ng bato is yung abot ng kanyang kaya. Sabi nga, so, let's say, ang kaya niyang buhatin ay 100 pounds. Ano? So, yung kaya niyang batong yon, ibabagsak niya doon sa dibdib ng tao. Okay? Kung saan nandun yung puso. Pag hindi pa rin namatay, so, which is, sabi nga, low chance na yon, minimal na meron pang tumagal doon, meron pang isang saksi na kukuha ng isa pang bato at muling ibabagsak doon sa puso. Yun po yung stoning to death na ginagawa. But, kung titingnan po natin ang sinabi dito sa verse 58,
Hindi po ganun ang nangyari. Because, kung yun po ang nangyari kay Stephen, hindi na po siya makakapagsalita. Mamamatay na po talaga siya immediately. Kung ganun po yung nangyari. But here, ang nangyari po, talagang yung talagang galit ng tao. Kung ano yung madampot siyang ibabato. Kahit na yung hindi mabigat, kahit yung kung anong bato lang madampot nila. Dahil sa kanilang galit, yun po yung kanilang ginawa. Okay? May bumato ng malaki, may bumato ng maliit. So, ibig sabihin, talagang sinalubong na nila. Nagsama-sama na silang batuhin si Esteban. So, yun po yung nangyari. That's why our third is their cry is a cry of merciless fury. So, sabi nga dito is they cried out with a loud voice. That is a cry of anger. But Stephen's cry is a cry for forgiveness. Subalit ang luha ni Esteban ay hindi luha katulad ng pagluha ng mga taong bumato sa kanya hanggang mamatay, kundi pagluha na hindi parusahan ng Diyos ang mga taong ito. Na sa halip patuloy pa rin na ipagkaloob ng Panginoon ang kapatawaran para sa kanila. Ito po ay alingaw-ngaw ng isa sa mga wika ng ating pong Panginoon. The first, sabi nga doon sa 7 huling wika, ano pong sabi niya? Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di po ba? Kung tayo po na isang ibanghilista at tayo po ay, sabi nga, batuhin o pakitaan ng armas, magalit sa atin, so paano tayo mag-react? Paano tayo mag-react sa mga ganitong sitwasyon? But Stephen, sabi nga, nandito po ang kanyang paglapit sa Panginoon. At sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Lord, do not hold this sin against them. Kahit ang gusto ng mga taong ito'y mamatay siya, ang hangad pa rin niya sa mga taong ito'y huwag silang parusahan. Di po ba? Yan po ba ang ating luha sa mga tao? Yan po ba ang ating panalangin sa mga tao? Na kahit kinagagalitan po natin. Yun po ang makikita natin sa ginawa po ni Stephen. Our death could only be either two of these. Dalawa lang po ang maaaring maging kamatayan ho ng isang lingkod po ng Diyos. Ito ay consequence ng kanyang kasalanang itinatago. Which is the ultimate sa disiplina po ng Panginoon. Or, it's the consequence of declaring the truth. O dahil sa iyong pagdideklara o paghahayag ng buong katotohanan, kaya ka namatay. So alin kaya ang magiging kamatayan po natin, mga kapatid? Ang magiging kamatayan ba natin ay sa pagsisiwalat ng katotohanan ng Diyos? O ang kamatayan natin ay dahil sa katigasan ng ating puso na magsisi at ipahayag sa Diyos ang ating kasalanan. Kaya mga kapatid, si Stephen po ay isang halimbawa. He was killed because he faithfully declared the truth. He faithfully declared the truth, nothing but the truth. That there is only one Lord and Savior, Jesus Christ. And to end our message, so sabi po dito, are you ready to die for the message that saved you? Mga kapatid, handa ba tayong mamatay alang-alang sa mensaheng nagligtas sa atin? Are you ready? Pastor, nakakatakot yung tanong mo eh.
Ano? Pagka sinabing, handa ka bang mamatay para sa mensahe, para sa Panginoon na nagligtas sa iyo? Are you ready to die for the Lord? Sabi nga, for Christ. Amen? Bakit hindi malakas? Takot pa rin? Ha? Pero si Esteban ho, sabi nga, sa kanyang tapang, paninindigan, hinarap ho niya ang kamatayan sapagkat alam niyang siya ipipiling sa Panginoon. So tayo man, sa lugar na kinaroroonan po natin, hindi man ho ganoon kataas ang banta, sabi nga, ng pag-uusig. Pero maaaring may ibang paraan ng Panginoon para subukin ho tayo na panindigan po natin ang ating pananampalataya at hindi ho tayo magpatinag sa mga pagsubok. Kaya, handa ba tayong mamatay para sa Panginoong pinaglilingkuran natin? Handa ba nating ialay ang buhay natin sa pangangaral ng salita ng Panginoon? Are you ready to face death declaring Jesus as your personal Lord and Savior? So si Esteban po ay isang halimbawa na hindi niya kinatakutan ng kamatayan. Ano kaya tayo? And this is the ultimate glory of God's call to us as heralds of His message. Ito ang pinaka-marangal, dakilang tawag ng Diyos sa atin. Na tayo ay patuloy na maging tagapagsalita, tagapaghatid, tagapangaral ng mensahe na maaaring ito ang maging daan sa ating kamatayan. Na hindi natin hihintuan ang pagwawika, ang paghahatid ng mensahe ng kaligtasan. Amen? So this is the life of Stephen. Tunay po na siya'y isang ebanghilistang may hindi matatawaran katapatan at paninindigan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa buhay ni Esteban. Salamat po sa kanyang halimbawa na maging daan upang ang bawat isa sa amin ay maging masidhi sa amin pong paglilingkod. At patuloy naming matapat na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Patuloy niyo pong pagpalain ang inyo pong gawain at ang buhay po ng bawat isa. Na kami po ay maging instrumento ng paghahatid ng inyo pong kapahayagan, O Diyos. Na hindi po namin mabahiran ng anumang makalaman at makasanlibutang prinsipyo ang amin pong tungkulin na maipresent ang inyo pong salita. Kundi patuloy lamang kaming humilig sa iyo sapagkat ito po ang nais po ninyo sa amin. Kaya Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Tulungan niyo po kami na maisagawa po namin at patuloy naming maisakatuparan ang amin pong tawag mula sa iyo bilang mga heralds, messengers ng inyo pong salita. At wala kaming katakutan sa maaaring ma-encounter po namin sa amin pong pangangaral ng iyo pong salita. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.